Hello everyone, kumusta? Ang lecture natin ngayon, ilalagay ko to under psychometrics kasi yung topic natin ngayon may kinalaman sa psychological testing. At ito, mainit na issue to in psychological testing na dapat familiar ang lahat ng mga psychology majors. Pag-uusapan natin culture and need for local test. But before I discuss this, gusto ko lang muna basahin itong passage na to from Philippians chapter 2, verses 6 to 7. Jesus, being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness. As I go along this lecture, mamaya, makikita ninyo kung ano ang connect nito sa pinaka-message ng lecture natin for today. So again, ito yung title ng lecture natin. Let me start my lecture by stating one of the most common problems that we have in Philippine psychological testing. Ito yung pinaka-common na problema natin. Marami pa ring mga organizations ang gumagamit ng foreign-made test na ina-administer sa mga Filipino test takers. So, ang usual scenario o order ng psychological test abroad, tapos i-import dito, ipapadala, kapag natanggap na ng organization yung test na yon, as is, yun na mismo yung test na i-administer sa mga test takers. Na again, karamihan sa mga test takers na yon, mga Pilipino. Bakit problema yan? Kasi meron tayong konsepto ng cultural orientations. If you want to have a deeper understanding of cultural orientations, basahin nyo itong article na to. It's a very good one. Talagang maintindihan nyo ang ibig sabihin ng cultural orientations. Pero kung tinatamad kayo magbasa, pwede na rin namang panoorin nyo na lang yung lecture ko dyan. Punta kayo sa Filipino Psychology playlist ko, hanapin nyo itong title na to. Individualism and Collectivism in Psikolohiyang Pilipino. Piniliwanag ko dyan in detail kung ano ang ibig sabihin ng cultural orientations. Pero dahil nandito na lang din tayo, mabilisan lang, i-discuss ko na rin kung ano ang ibig sabihin ng cultural orientations. Pag sinabi mong cultural orientations, dalawang expressions yan. Pwedeng individualism, pwedeng collectivism. So, psych majors, kapag tinanong kayo sa board exam, ano ang dalawang expressions ng cultural orientations, alam nyo na ang sagot. Individualism and collectivism. These are thinking and behavioral patterns that are expected to be believed and practiced in a given society. Alright? So, ito yung mga inaasahang mga patterns. Ganito ka dapat mag-isip. Ganito ka dapat mag-behave. Given a certain society. So, may mga society na mataas ang individualism, may mga societies naman na mas mataas ang collectivism. So, i-zoom in natin, ito yung mga ine-expect sa'yo. Ayan, as you can see here, basahin nyo na lang on your own. Kapag nasa society ka na mataas ang individualism, ito yung expectations na dapat sundin mo. Kapag nasa society ka na mataas ang collectivism, ito ang dapat na sundin mong expectation. The more na sinusunod mo yung expectation na yan, mas nagiging okay ka sa society. Marami kang kaibigan, pinapapasok ka sa mga social circles, no, marami kang kabatian, no, konti lang yung mga taong galit sa'yo. On the other hand, kapag matigas ang ulo mo, hindi mo sinusunod yung mga expectations na yan, kabaliktaran yung nangyayari. Maraming galit sa'yo, maraming nagbabash sa'yo, hindi ka pinapapasok sa mga social circles, or worse, baka makulong ka pa. O kaya baka magkaroon ka pa ng kaso. Kaya mahalaga na kung gusto mo maging at peace in the society where you are living at, sundin mo yung cultural orientation. Now, at this point, I want to establish na ang cultural orientation, hindi mo siya dapat tinatrato na categorical. Dapat continuum. So, hindi tama na sabihin mo, for example, na, ito Amerika, ano yan, individualist. Ito Pilipinas, collectivist. Japan, collectivist. Australia, individualist. Hindi pala dapat ganon. Kasi, ang model na pinopromote na ngayon, no, in cultural orientation research is the continuum model. Ibig sabihin yan, lahat ng society sa buong mundo
merong pagka-individualist, merong pagka-collectivist. Walang society ang purely 100% individualist lang or collectivist lang. It's just that lahat ng societies, meron tayong dominant na orientation. Mas malapit tayo sa isa over the other. Halimbawa, Amerika. So sa continuum dito, nasa ng Amerika, mas malapit sila sa individualism. Pero hindi ibig sabihin nun na 0% ang collectivism nila. Meron din silang collectivism. Meron din silang collectivist patterns. It's just that mas malakas yung expression nila ng individualism kaysa collectivism. And vice versa sa Pilipinas. Okay? Tayo naman, mas malakas ang collectivism natin. So in the continuum, mas malapit tayo doon. Somewhere here. Pero hindi ibig sabihin noon na 0% tayo sa individualism. Kasi bilang mga Pilipino, aminin natin, marami rin tayo mga patterns na individualism yung expression natin. It's just that mas malakas, mas madalas nating ine-express yung collectivistic patterns more than individualistic patterns. So yun yung tinatawag nating continuum model. Hindi natin dapat kinakategorize yung different societies kung individualist ba or collectivist. To further illustrate, consider this illustration coming from a research. Kung titignan nyo yung legend dito, kasi dito minap out kung gaano kalakas ang individualism and collectivism ng iba't ibang nations of the world, no? Kung mapapansin niyo dito yung legend, ganun ang treatment sa cultural orientation, continuum. Mula sa pinaka light color, pag light color ka, mas dominant ang collectivism, mas darker ang color, mas dominant ang individualism. So, sino yung mga countries na mas dominant ang individualism? Siyempre, expectedly, nandyan ang Amerika, nandyan ang Canada, nandyan ang many parts in Europe, nandyan ang Australia. Pero, kapag umakyat ka, sino yung mga lighter? Mas light yung purple, ibig sabihin mas dominante ang collectivism. Nandyan yung China, most parts of Southeast Asia, kasama na dyan ng Pilipinas, mas malakas ang collectivism natin. Okay? So again, ito yung tinatawag nating continuum model. O ito, galing sa isa pang research, ganun din ang treatment sa cultural orientation. It's a matter of degree, continuum. Mas mababa ka dito sa graph, mas highly individualist yung society. Mas mataas ka sa graph, mas highly collectivist yung society. So, kung sino yung mga highly collectivist dito, according to this graph, no? Nandyan ang China, Korea, Singapore, in other words, most parts in Southeast Asia. Natugma naman doon sa previous na slide, di ba? Sino naman yung malalakas ang individualism? Bandang baba ng graph yan. Andyan ng Denmark, Hungary, USA. So, US, tsaka karamihan ng mga European nations, malalakas ang individualism. So, ganun ang ibig sabihin natin ng continuum model. Alright? So, again, i-zoom in ko lang, no? Ito yung mga ine-expect na mga thinking patterns and behaviors na dapat ginagawa ng mga tao given a society that is dominant in either individualism or collectivism. Pero mas maging konkreto tayo, like some examples. Ano ba yung mga expected patterns kapag nasa highly individualist culture ka versus highly collectivist culture ka? Halimbawa, ganyan. Kapag highly individualist ka, ito yung mga ine-expect sa'yo. Sabihin mo ang gusto mong sabihin, speak your mind. Express mo yung sarili mo. First priority mo ang sarili mo. Kaya mahalaga sa mga societies na yan yung happiness, personal growth, self-care. Ipakita mo kung sino ka. Yan. Isang importanteng value yan sa mga societies na mataas ang individualism. On the other hand, yung mga societies naman na mas mataas ang collectivism, ito naman yung mga expectations. Lagi mong iisipin kung ano ang sasabihin ng ibang tao. Kasi pag hindi mo iniisip, yung sasabihin ng iba, ginagawa mo lang yung mga gusto mong gawin, nakakahiya. Lalo na sa Pilipinas, malakas ang expression natin ng hiya. Lagi mo dapat iniisip paano ka makakatulong sa ibang tao.
uunahin mo muna yung ibang tao bago sarili mo. Grupo bago sarili. So, one concrete example, halimbawa, meron kang barkada, marami kayo sa grupo. Sa grupo na yon, karamihan ng mga barkada mo gusto manood ng sine. Ikaw lang yung ayaw manood ng sine kasi mas gusto mo ang kumain. If you are in a collectivist culture or in a culture that is highly collectivist, I mean, anong dapat mong gawin? Kalimutan mo na gusto mong kumain, sundin mo yung kagustuhan ng grupo, manood ka ng sine kahit ayaw mo. Yan yung tinatawag natin na makisama ka sa grupo. Alright? So, yun yung primary difference between individualism and collectivism. Alright? O ngayon, i-connect na natin yung individualism and collectivism sa issue ng psychological testing. Malaki ang implication yan kasi sa psychology, tuwing nagme-measure tayo ng psychological variable, kung ano man yan, kasi marami tayong psychological variable in psychology, no? Ang implication yan, in connection to cultural orientation, dapat meron kang dalawang version ng isang psychological variable. Meron kang dalawang version of instrument. Okay? Dapat, given the psychological variable X, meron kang individualistic version nito at meron ka ring collectivistic version nito. Ang tanong, bakit? Kasi, kung ano man itong psychological variable X na yan, malaki ang possibility na iba ang magiging definition, iba ang magiging expression ng variable na ito between a predominantly individualistic society and a predominantly collectivistic society. Nagigets ninyo? So, iba ang pananaw ng mga tao dito sa variable X na to. Iba rin ang magiging pananaw ng mga tao dito sa variable X na to. Kaya kung gagawa ka man ng instrument na nagme-measure ng variable na ito, anong dapat? Meron kang dalawang version. Instrument na individualistic at version na pang-collectivistic. Para mas maging malinaw yung usapan natin, let me give you a concrete example. Lagyan natin ng specific itong variable X na to. Piliin natin yung tinatawag nating life satisfaction, which is a very popular variable in the field of positive psychology. Gaano ka kasaya sa buhay mo? So kung ganyan ang tanong mo at gusto mong sukatin yan, ang tawag dyan, life satisfaction. Ngayon, yung life satisfaction, iba ang definition, mag-iiba yung definition nito, depende sa kung anong kultura natin to pinag-uusapan. So, iba ang maging definition ng life satisfaction among predominantly individualistic societies kumpara sa predominantly collectivistic societies. Magiging iba ang definition ng life satisfaction depende kung nandito ka or nandito ka. Which again, anong implication nun? Dapat meron kang dalawang versions ng life satisfaction. Isang pang-individualist, isang pang-collectivist. Pero yun na nga yung problema. 'Di ba? Going back to my slide, saan ba yon? Yung binanggit ko, yung problema, ang problema nga ayan Karamihan, yung mga foreign-made test na nanggagaling sa Western nations, yun mismo yung i-administer sa kultura natin o sa society natin na very collectivist. So, the tests that are developed in individualistic societies, yun ang i-administer sa ating mga highly collectivistic people. So, I hope you can see the problem in that approach given this slide. Dapat nga kasi dalawang version. Pero ang nangyayari, pinipilit natin itong individualistic version sa sarili nating society. Now, this article addressed that problem. Dinemonstrate ng article na to kung paano nagiging problema yung sinasabi ko. No? So again, in this article, yun yung tinignan nila, life satisfaction. So, if you read this article, ito raw yung pangkaraniwang standards ng mga Westerners para masabi nila na satisfied sila sa mga buhay nila. So, a typical Westerner that is highly individualistic
Ito yung mga hinahanap nila sa mga buhay nila for them to say that they are very satisfied in life. Meron silang job success, mataas ang income nila, maraming magagandang nangyayari sa buhay nila, and they are very motivated. So when they have these things in their life, masasabi nila na satisfied sila sa buhay nila. O ngayon, sa test development, of course, no, yung mga psych majors dito, familiar na kayo dito, ito ngayon yung magiging basis ng mga test items kung gagawa tayo ng instrument that measures life satisfaction. So, tinanong natin yung mga Westerners, what will make you satisfied in life? Ito yung mga sagot nila. From these answers, develop na ngayon tayo ng mga test items. Got that? Now, fast forward, sabihin natin naka-develop na tayo ng mga test items. Ito na ngayon yung magiging final form of the test items that will measure a person's overall life satisfaction. And by the way, itong nakikita nyo ditong mga items, totoo na may mga ganyang items. In fact, isa yan sa mga pinakasikat na test na ginagamit that measures life satisfaction. Ang pangalan nito, Life Satisfaction Scale. Which again, yung Life Satisfaction Scale, ulitin ko lang, dinevelop sa Western societies. So kung babalikan natin yung slide ko kanina, ganyan na ngayon yung nangyari. Meron tayong psychological variable na life satisfaction. Tatanungin natin kung anong definition ng mga highly individualistic people about life satisfaction. From there, nag-develop tayo ng test items on life satisfaction. Ito na yon. Alright? Ngayon, ulitin ko lang, ano ang problema sa Pilipinas? Yang foreign-made test na yan, kapag in-import sa sarili nating bansa that is highly collectivistic, ano mangyayari? Boom! Yan na mismo yung mga items na i-administer sa mga tao dito sa Pilipinas. So yan ngayon yung sasagutan nila Juan de la Cruz. Yan na ngayon yung sasagutan ni John Batong Bakal. Kung sino man yun, basta pure Pinoy yun. Alright? Ngayon, i-demonstrate ko na using this article, how is that a problem? Kasi sinabi ko lang kanina sa previous slide, problema yan, but specifically, how is that a problem? Yan yung sinagot ng mga authors in this article. Ngayon, ang ginawa ng mga authors na to sa article na yan, no, in-administer nila yung Western-made life satisfaction scale sa mga societies that are predominantly collectivistic. At ano ang naging resulta? General result, when you administer this test to societies that are highly collectivistic, ang general trend is mas mababa yung scores nila kumpara sa mga scores ng mga highly individualistic societies. Ngayon, ang tanong, ano ang interpretation mo dyan? Bakit kaya yung mga societies that are highly collectivistic, karamihan sa mga societies na yan, mga Southeast Asian nations, no? Bakit mas mababa ang life satisfaction nila kumpara sa life satisfaction ng mga highly individualistic? Ang pinaka-common sense na interpretation dyan would be this one. Siguro kasi, yung mga predominantly collectivistic societies, mababa talaga ang satisfaction nila sa buhay kumpara sa mga tao sa Western world. And one of the reasons kung bakit mababa ang satisfaction ng mga tao sa highly collectivistic societies may be because of economic reasons. Sabi ko nga kanina, karamihan ng mga collectivistic societies dito, Southeast Asian nations. Marami sa mga societies o marami sa mga lugar sa Southeast Asia, developing countries, also known as third world countries. Hindi ganun ka-okay ang economic condition. So, ang interpretation is, marami siguro naghihirap dyan, marami mga pangarap na hindi natutupad, hirap na hirap yung mga tao, mataas ang level of poverty, so that explains kung bakit mababa ang life satisfaction nila. Now, that interpretation makes a lot of sense, but the authors of this article disagrees. Hindi yon ang tamang interpretation given this pattern of results. So, nag-offer sila ng second, more valid interpretation of the results. At ito yung pinopromote nilang mas tamang interpretation. Ano yon? Ito yung second interpretation. Maybe because among people who are highly collectivist, baka iba kasi yung definition nila ng life satisfaction
kumpara sa definition ng mga highly individualistic people. Predominantly collectivistic people have different standard of life satisfaction. Baka yan yung reason kung bakit mas mababa ang scores ng mga highly collectivistic societies sa life satisfaction. At diniskas yan doon sa article. Ano ba kasi yung pinanggagalingan ng life satisfaction among people in highly collectivistic societies? Ito, yung mga naka-yellow words. According to Sa et al. Ang pinanggagalingan ng life satisfaction ng mga highly collectivistic societies are the following: social roles, public images, interpersonal relationships are the major cultural tools that shape the contours of a person's selfhood in predominantly collectivistic societies. Diyan nanggagaling ang life satisfaction ng mga tao dito. Ngayon, ang problema, going back to the instrument, kung titignan nyo yung items na in-administer sa mga tao na highly collectivist, wala sa mga items na to ang kinonsider yung mga yellow words. The very things that give life satisfaction to collectivistic people were not considered in the items of the instrument. So kung mapapansin niyo from items 1 to 5, wala dyan ang tinamaan itong mga yellow words na to. Tanong, bakit? Kasi nga, itong mga items na ito, galing ito sa pananaw ng mga Westerners. Sa mga Westerners, highly individualistic people, this counts as life satisfaction. Ang problema sa mga highly collectivist nga, hindi nga nagmamatter itong mga to Mababa ang value ng items 1 to 5 for them to say whether or not they are satisfied in their life. Okay, let me just read to you these bullets. Low scores. They have low scores not because they are not satisfied in life. Kaya mababa yung scores ng mga highly collectivistic people, hindi dahil sa hindi sila satisfied. Bakit? Low scores sila kasi etong mga items na to have low value or have low bearing in their life satisfaction. Hindi ito yung mga nagmamatter para sa kanila. Hindi ito yung mga items na nagmamatter para masabi nila kung satisfied ba sila sa buhay nila or hindi. Yun yung tamang interpretation. So, hindi tamang sabihin na kasi mahirap ang buhay sa Southeast Asia kumpara sa mga Westerners. Magkaiba lang ng understanding ng life satisfaction yung dalawang grupo. Kasi nga, meron tayong tinatawag na cultural orientation. Yon. Kaya, in connection to this, ano ang psychometric problem na nangyari dito? The items that were administered among the test takers in highly collectivistic societies are not matched to the characteristics of the test takers. Malaki ang disconnect. Hindi tama yung mga items na tinanong given the cultural background, given the cultural orientation of the test takers. Kaya ang needed response in connection to the psychometric problem is kinakailangan talaga mag-develop ng life satisfaction scale na collectivist ang version. So babalik na naman tayo doon sa slide natin kanina. Yan. So kung meron kang instrument that measures life satisfaction, dalawang version dapat. Meron kang life satisfaction scale, individualistic version, meron ka rin dapat life satisfaction scale, collectivist version. Bakit kinakailangan dalawang version? Kasi nga, meron tayong cultural orientation. Posible na ito, iba ang pananaw, iba ang definition between these two expressions of cultural orientations. And this response must go beyond. Hindi lang dapat ito ina-apply sa life satisfaction, but basically in all psychological variables. Mag-develop din tayo ng isang scale na merong mag-develop din tayo ng isang scale based on predominantly collectivist cultures. Hindi yung scale na ginagamit natin lagi na lang base sa standards ng highly individualistic cultures.
So again, this goes beyond life satisfaction scale lang. Halos lahat ng scales dapat ganyan ang maging approach natin. May version tayo na pang individualist, may version din tayo na pang collectivist. In fact, yan yung isa sa mga dreams, no, ng mga Filipino psychologists. I-connect ko lang sa Filipino psychology na sana yung mga instruments na ginagamit natin sa Pilipinas, mga locally developed test. Such as the following. Ito, mga gawa-gawa ko lang ng mga pangalan ng scales yan, but you get the idea. Na itong mga psychological variables na to, mas magiging magandang sukatin kapag nagmumula sa atin, tayo mismo gumawa ng mga instruments. Hindi yung hahanap tayo ng instrument galing sa ibang bansa, galing sa West, tapos pag in-import natin as is, yun na rin yung a-administer natin sa mga test takers. When we do that, we ignore the issue of cultural orientation, which is mali. Kapag pinilit mo yung Western test na sagutan ng isang tao na hindi naman individualist, highly collectivist siya, magiging questionable ngayon yung validity ng raw score na makukuha niya from that test. Which is a big problem. Oras na naging questionable ang validity ng isang raw score, wala nang point na magsa-psychological assessment ba tayo. Alright? So, I hope you are getting my point, no? So, anyway, ang application natin ngayon is this. Bago tayo gumamit ng foreign-made test, dapat tatanungin muna natin yung mga sarili natin, bagay ba or appropriate ba sa local context itong test na gagamitin ko? Dapat magkaroon tayo ng magkaroon tayo ng stage na pinag-iisipan natin 'yan. So ito yung parang workflow na dapat meron ng isang psychometrician or ang isang psychologist. Meron kang foreign made test. Huwag mo kaagad i-administer. Isipin mo muna, mag-reflect ka. I-examine mo muna yung manual. I-examine mo muna yung items. Etong test ba na ito, appropriate ba sa local context? Appropriate ba yan sa mga local test takers? If the answer is yes, then walang problema, gamitin. Now, let me emphasize this, kaya ako may asterisk dito sa yes. No? Ibig sabihin, posible naman na kahit yung test mo imported, dinevelop sa ibang bansa, pwede pa rin magamit sa Pilipinas. Posible yon. Kasi meron naman mga test talaga na meron silang claims of universality. Talagang yung mga test na yun napatunayan na that you can use in different cultures. Pero may mga test na hindi ganon. Okay? Kapag yung test mo hindi ganon, wala naman siyang claim of universality, ibig sabihin, ang sagot mo dyan, no. Hindi siya appropriate, hindi siya universal. Anong gagawin mo? Dapat i-consider mo yung test adaptation bago mo i-administer yung test na yon sa mga test takers. And what do you mean by test adaptation? This is the process where you modify the key features of the test. Gagawa ka ng mga bagong items, i-modify mo yung mga existing items in that test, or itatranslate mo yung mga items into our local language para lahat ng sasagot sa test na yan maintindihan kung ano yung ibig sabihin doon sa mga items nung test. Yun yung ibig sabihin ng test adaptation. Ginagawa yan, again, kapag na-sense mo na yung foreign-made test, hindi siya appropriate for our local test takers. Dapat ganyan mag-isip ang isang psychometrician na merong respeto sa konsepto ng cultural orientation. Hindi yung ganito. Ayan. Kaya sabi ko, mali yan. May malaki akong X dyan. Hindi yung nag-import ka ng foreign-made test, hindi ka nag-isip, automatic, boom, ginamit mo kaagad, in-apply mo kaagad. No? And please lang, i-insert ko lang din to, no? Don't just use good psychometric properties as basis for saying that the test can be used locally. Kasi karamihan, ito yung nagiging justification eh. O bakit mo ginamit yung foreign-made test sa mga local test takers natin? Ang sagot niya, kasi raw, okay naman daw yung reliability, okay naman daw yung validity. Mali yun. Kasi, bakit naging mali yun? Tandaan ninyo, yung reliability at validity ng isang psychological test, nakadepende naman yon sa mga tao na pinilot test habang ginagawa yung mga items of that test. Ang tanong,
Sino ba yung mga pinilot test nung foreign test na yan? Most likely, mga foreigners din. So, kung galing sa Amerika yung test na yan, sino yung mga pinilot test dyan? Mga Amerikano. So, yung basis ng reliability at validity nung foreign test na yan, mga Amerikano. So, ano ang dapat mong gawin? I-administer mo ulit yung test para ma-establish mo yung reliability and validity of that test, this time in the Philippine context, using local test takers. And then from there, doon mo na ngayon pwede ipagmalaki na maganda ang reliability at validity ng test. Kasi doon sa bagong reliability at validity ng test na yan, yung pinanggalingan nung psychometric properties na yon, mga Pilipino na. Mga local test takers na. Alright? So, yun ang pinaka-message ng lecture natin ngayon. O ngayon, anong kinalaman ng Philippians doon? Bakit natin binasa itong passage? Kasi, yung idea na sinishare ko dito in this lecture, nangyari din dito sa passage na to. Jesus, who is God Himself, anong ginawa niya? Naging tao. Inadapt niya yung sarili niya from a deity, naging tao siya. So, God made Himself appropriate to humans. Keyword in Tagalog, ibinagay niya yung sarili niya sa mga tao. Alright? So, this framework, pwede mo ngayon i-relate na sa pinag-uusapan natin in this lecture that Western scales must adapt to the collectivist context. Hindi as is, hindi yung Western scale, take it or leave it, sasagutan ng mga collectivist na tao. Hindi dapat ganon. Dapat gagayahin natin itong framework na to. Okay? Jesus, who is God Himself, made an effort na bumagay sa mga creatures niya. Ganon din, ibabagay dapat natin yung scale na gagamitin natin depende sa mga tao na kukuha nung scale na yon. Got that? Ibagay ang Western scale sa non-Western context. Basically, sa lahat ng psychological variables, dapat ina-apply yan. Life satisfaction man yan, intelligence man yan, spirituality man yan, dapat merong individualistic version, merong collectivistic version. Bakit? Para mas makarelate ang test taker sa test items, which will make the raw scores more valid. Kasi kapag hindi tugma yung items sa nature, sa characteristic ng test takers, it will make the raw score highly questionable, mababa ang validity, wala nang point yung psychological assessment. Maliwanag. So, ano ang dapat natin gawin? Yung mga Western scales na yan, bago natin i-apply sa konteksto natin, lalo-lalo na kapag na-sense natin na hindi siya applicable sa local test takers, i-consider natin yung test adaptation. Gawa tayo ng bagong items, i-modify natin yung items, i-translate natin yung mga items in our local language para mas maintindihan ng mga local test takers natin. Alright? So I hope you saw the connection between this framework and the framework that I've shared with you about Philippians chapter 2 verses 6 to 7. Dapat merong proseso ng pagbabagay. Ibabagay natin ito doon sa baba. I-a-adapt natin yung isang context sa isa pang context. And before we end, i-emphasize ko lang, again, baka ma-misinterpret ako dito, hindi ko sinasabing bawal gumamit ng Western test. Again, pwede. May mga Western test, meron silang claim of universality. In those tests, pwedeng gamitin. Kasi na-establish na that all over the world, pwedeng gamitin yung test na yan in different cultures. Pero kung yung test walang ganong claim, wag natin kaagad i-apply. Diba? Pwede pa rin natin gamitin yung Western test na yan basta mag-undergo lang ng test adaptation. Hindi yung as is, kung paano mong binili, yun na rin yung in-administer mo. We have to adapt the test para mas maging fit siya sa local context. Para mas tugma siya sa local test takers, which will make our raw scores coming from that test more valid. Alright? So, yan ang aking maikling lecture tungkol sa culture and need for local tests. Sana marami kayong natutunan. If you have any questions, comments, or some other examples, ilagay nyo lang dyan sa baba. Sir Howard here. God bless everyone. Until the next lecture.